27 billion pesos ang inilaang halaga para sa pork barrel ng mga mambabatas ngayong 2013. Bagamat istrikto raw ang proseso sa paggastos nito, aminado ang Department of Budget and Management na tila kailangang mas higpitan pa ito. Alamin ang sistema sa paggastos ng pork barrel at kung paano ito nagagamit di mano sa katiwalian sa live report ni Joseph Morong. Joseph? Jessica, kung tutuusin nga tulad ng nabanggit mo ay napakahigpit at napakaraming layer bago mo magamit yung pondo na PDAF, yung Priority Development Assistance Fund o mas kilala natin sa pangalang pork barrel. Hindi nga yan nahahawakan ng mga mambabatas natin, pero ayon sa isang UP professor, itong si Professor Briones, ay nagagamit pa rin yan sa Hocus Pocus at kunento niya sa atin kung paano yung ibang paraan na yan. Gripo ng tubig, ganyan daw ang pork barrel ng mga kongresista, sabi ni Professor Leonor Briones ng UP National College of Public Administration and Governance o NCPAG. The faucet, and so where the drinking water comes from or where the nutrition comes from. Galing pa sa mga Amerikano ang sistema, pero kung ang mga kano inabolish na ito, tayo raw parang nagustuhan natin, ayaw nating bitiwan. Para sa taon 2013, 27 billion pesos ang nakalaang pork barrel para sa mga mambabatas. Ang hatian, 70 million pesos kada kongresista at 200 million pesos naman bawat senador. Hindi birong halaga ng pera at mahigpit naman daw ang proseso bago magastos ito. Hindi personal na hawak ng mga mambabatas ang pera. Ang gagawin lamang nila, pipili sila ng proyekto galing sa General Appropriations Act. Bubusisiin ang proyekto ng Committee on Appropriations ng Senado at Kamara. Pag kwalipikado, ipapareview sa Department of Budget and Management. Pag pasado, bibigyan na ito ng DBM ng Special Allotment Release Order o SARO na ibibigay sa ahensya magpapatupad ng proyekto. Ang implementing agency na ang mamimili ng grupong gagawa ng proyekto. At pag meron na ito, i-request na ng mambabatas na maglabas ng pondo ang DBM para sa implementing agency. In tranches ang release, pero sabi ni Briones, simula pa lamang ng proseso, nagagawa na ng paraan. Pero nakikialam din sila at least backstage. Kasi kung halimbawa mag-identify sila ng project, sasabihin nila sa isang munisipyong mayor, ito, mag-identify ako ng project, maglagay ako ng project dito for you. Pero gagamitin mo yung aking construction firm ng aking misis o yung aking girlfriend. Pwede rin daw mag-set up ng peking mga NGOs o foundation ng mga politiko o gumamit ng mga peking NGOs sa tulong ng mga fixer. Corruption is not a do-it-yourself. You do it in cooperation. There's always a partner. Napansin ito ng Commission on Audit sa kanilang araw special audit ng PDAF, tila iilang ahensya lamang ng gobyerno ang nagagamit sa questionableng bigayan ng PDAF. Ang problem niyan, matagal na yung transactions. On our part, mahirap establish yung ghost deliveries. Kailangan natin talaga ng tips from the whistleblower para sabihin yan. Pero, ang ibig sabihin ko, may mga document that you need to support that. Like halimbawa, posible na kung wala ka na-implement na project, ghost delivery yon. Ang grupong Code NGO na pinag-aaralan ng pork barrel, sinubukan tuntunin ng mga PDAF noong taon 2009 hanggang 2010 pero sinulatan namin lahat ng mga congresspersons at senators, sinulatan namin ang DBM, ang DPWH para humingi ng data. Hindi yung sinagot ng, well, practically everybody kasi tatlo lang ang sumagot, di ba? Aminado ang DBM, baka mas dapat daw higpitan ang proseso. The process of budget release is pretty straightforward. It's the process of budget execution. That's where the this particular situation happens. Jessica, mas radikal yung gustong mangyari nga nitong si Professor Briones, no, ay tanggalin na daw yung pork barrel para sa unang beses ay wala nang makukupit yung ating mga mambabatas na medyo may balak ng konti, no. Tapos yung COA, alam mo ba na meron silang special audit team na ang trabaho lamang ay silipin yung paggastos dun sa PDAF. They're winding down their investigation on that aspect at sasabihan daw naman tayo kung tapos na yung investigation nila dun sa mga PDAF, Jessica. Okay, Joseph? Yes, ma'am. Is it safe to say na itong pork barrel ang biggest source of corruption sa ating gobyerno? Ma'am, we cannot quantify kung biggest to, but it is definitely a source of corruption for our
source of corruption, no? Ang sinasabi nga ng nitong si Professor Briones, minsan yung hatian ay 40 to 50% even, no, dun sa pondo nila. At itong Code NGO na ating nakausap ay ganun din yung figure, parang 20% to 40% yung nawawala o natatapon sa korupsyon doon sa ating PDAF, Jessica. Okay, correct me no if I'm wrong, pero ang sa pagkakaalam natin at sa pagkaka-explain mo kanina, hindi hinahawakan ng mga congressmen o ng mga senador yung pondo. Sila lang yung nagre-recommend kung saan mapupunta. Pero yung nga, lumalabas dito sa nangyari ngayon dito sa JLN, di umano, no? Mukhang may kontsabahan somewhere dahil nagkakahatian pa rin ng pondo kung papaniwalaan itong mga isiniwalat ng mga whistleblower. Correct, ma'am. Kung titingnan muna natin, no, yung proseso, ang dami mong dapat pagdaanan, no, bago mo magamit yung pondo mo. Meron ka dyan DBM, meron kanyang Committee on Appropriations. Pero ang pag-analyze itong sila Professor Briones, mukhang yung proseso ay hindi na kailangan daanan kasi sa una't sa huli, ang kailangan mo lang malaman ay ma-identify kung sino yung sasambot ng PDAF mo. At yung sa unang beses na pag-identify mo pa lamang ng proyekto, ay doon mo na pwedeng masabi na may sasambot na ng pondo mo. So yung in terms of yung pagpili mo ng mga priority projects ay alam mo na ito ay sasambutin ng isang NGO or isang NGO sa isang grupo na magagamit din sa corruption, Jessica. Okay, alam ko ang core, ang central issue ng debate tungkol dito sa pork barrel kung bakit ba yung mga mambabatas ang pangunahin nilang ang primary na kanilang duty ay dapat gumawa ng batas. Bakit sila nagpo-perform ng isang duty na dapat ginagampanan ng executive department? Pero alam din naman natin na ang executive department natin hindi rin daw kaya lahat na gawin itong mga proyekto. At dahil itong mga congressmen at mga senador ang directly naman na mas in many instances ang may direct connection sa mga tao, sila raw dapat ang nakakaalam kung anong mga proyekto ang kailangan. Una muna, minana natin yung sistema, no? Yung sinasabi ng Commonwealth pa lamang tayo sa ilalim ng Amerika. Pero sa atin nga, ang sinasabi nitong si Professor Briones ay kasi mali yung pagbibigay natin ng trabaho sa ating kongresista. Dapat ay hindi sila nakikialam sa perang yan. So dapat it remains, kahit pa sabihin hindi masyadong kaya ng executive, ay para maiwasan yung mga ganitong alingas-ngas, ay mag-define, no? Yung dapat nilang ginagawa. Yung executive executes yung mga proyekto para sa ating mga mamamayan, yung legislative, yung ating mga mambabatas ay gumagawa ng batas para hindi na sila rumaraket pa ng ibang gawain, Jessica. Okay, it's refreshing, no, to take note na mga mambabatas mismo ang nagsusulong nitong proposed abolition ng pork barrel. Pero dapat din siguro i-manage natin yung expectation natin dahil is it gaining ground? Ilan kayang mga congressmen at mga senador ang papanig na i-abolish ang kanilang pork barrel? Gayong alam din naman natin, for example, ang record ng ating Congress sa political dynasty law lang dapat. Nasa Constitution matagal na, ng 1980s pa, 1987 pa. Hanggang ngayon, ni walang implementing law para dito. So, ito pa kayang pork barrel na bawat isa sa kanila, nakakakuha at nagbebenepisyo ng pondo na yan at yung boto nakatumbas niyan tuwing election. Parang dapat siguro i-manage natin yung expectations natin. Although, napakagandang pakinggan na, abolish na dapat. Sila mismo nagsasabi, di ba? Correct ko. Ang sabi nito si Professor Briones, it will be like parang maihahalin tulad daw yan sa pagsara ng gripo kung saan kumukuha sila ng kanilang nutrition or yung patubig. No? So parang medyo suntok sa buwan, bagaman meron mga moves, pero baka doon pumasok yung publiko, no? Siyempre naman kabahagi pa rin tayo ng demokrasya. Kung ayaw natin ng ibang sistemang ganito, ay wag naman nating pabayaan na mga kongresista lamang natin yung gumagalaw, Jessica. Okay, pero pag pinapakinggan mo yung laki ng pondo na napupunta sa pork barrel, parang mahirap paniwalaan na mahirap ba talaga tayong bansa, di ba? Ayun na nga, ma'am, 27 billion yan this year, no? At
bawat isang kongresista, bawat isang halimbawa congressman ay may 70 million, yung isang sa senator 200. And hindi yan for 6 years or 5 years, per year yan. So parang malaking pondo to na kung siguro mas magagastos ng tama, halimbawa sa mga social services, tulad ng sinasabi dun sa ilang proposal na idiretso na sa mga social services, baka mas maraming mapuntahan yung ganyang kalaking pera, Jessica. Maraming salamat, Joseph Morong.